Pagpalang araw, kaibigan. Ito po ang kaibigan ninyo kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay mag-aharal patungkol sa kay Maria, kay Santa Maria. Kasi sa mga post ko po, wala naman akong binabanggit na Maria o Santa Maria. Nagpo-post ako patungkol kay Jesus. May mga nagko-comment na ang kanilang gustong dalin o ang kanilang dinadala sa kanilang comment ay tungkol kay Maria. Naglalatag pa sila ng talata. Tapos, ang tanong ko ganito lang pwede bang dalanginan si Maria? Ayaw nila sagutin yun May sumagot, sabi niya, napakahirap daw paunawahan. Sabi niya, yung mga anti-Catholic na patungkol kay Maria. Tanong ko lang sa kanila, isa pa. Diyos ba si Maria? Kasi sabi nila sa kanilang mga post, kayong mga anti-Catholic, hindi nyo nire-recognize si Maria. Mga galit kayo. Sabi ko, saan mo naman nabasa na sinabi ko galit ako kay Maria? Wala silang sinasagot, basta tuloy-tuloy lang sila nagpo-post about Maria. Gusto yata nila kung anong paniwala nila kay Maria. Katoliko sila kasi ang tawag sa mga kagaya ko, kasi sa Facebook account ko, doon sila nagko-comment. Sa aking Facebook account sila nagko-comment, sumuso lang sila. Wala pa silang ewan, kumbaga sa pakyalamero. Kaya sabi ko sa kanila, kung wala kayong may sagot sa mga tanong ko, di manahimik na lang kayo. Ngayon, ito ang ating papaksayin sa Biblia. Patungkol po kay Santa Maria. Pero bago tayo papalahod dyan, tayo muna ay mananalangin upang patnubayan tayo na Santong Espiritu galing sa Diyos upang siyang magpatotoo sa atin ng mga nanonood ng video ito. Panginoon Diyos, samahan mo po kami. Buksan ang puso't isip ng bawat isa. Ipaunawa mo po sa amin kung ano yung nakasulat sa kasulatan. Ito po ang aking kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang gagamitin ko po, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ayan Catholic Edition. Ang bagong tipan. Kasama ang mga hawit at mga kawikahan. Magandang Balita Biblia, Catholic Edition, Tagalog.
Philippine Bible Society, United Bible Societies. Yan. Nihil obstat, Reverend Father Gerardo R. Tapiador, Censor Deputatos, Imprimatur, Most Reverend Arturo M. Bastes, SBD, Bishop of Sorsogon, Chairman, Episcopal Commission for the Bible Biblical Apostolate. Ang bagong tipan kasamang mga hawit at kawikahan, copyright, circa Philippine Bible Society 2012. Ayan. Tignan natin yung sa Lucas. Sa Lucas po ba yun? Ito. Chapter 1, verse 46. Ang titulo, ang awit ng papuri ni Maria. Ano pong nakalagay? Verse 46. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. 47. At ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Meron pong tagapagligtas si Maria. Salita niya ito na nakatala dito sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Oh. Ako po, may post ako. Yung may karatula ko ng Jesus my Savior. Mali daw yun. Palpak ka, sabi niya sa akin. Huwag mo suluin, sabi niya. Sabi ng Katoliko. Sabi ko, sa akin, si Jesus ang aking tagapagligtas. Meron kasi akong signboard doon na Jesus my Savior. Wag mo raw suluhin. Para sa akin, si Jesus ang aking tagapagligtas. Ngayon, ikaw, wala akong pakialam sa'yo. Kaya wag mo akong pakialaman kung si Jesus ang aking tagapagligtas. Eh, di sarado na siya. Wala na siya may comment. Sabi ko, sausaw ka na sa mga sausaw. Ikaw pala ang palpak eh. Tinawag akong palpak. Eh, siya palang palpak. Hindi niya naunawahan yun, nakapost ko. Post ko yun eh. Akin yun eh. Tapos pagkikialaman niya, talagang itong mga ewan, kayo po, anong gusto niyong tawag sa kanila? Pakialamero, sausasero, sausawero. Ang masakit sa kanila, ang post nila, wala sa lugar. Kaya tinanong ko sila eh, hindi nga sila makasagot eh. O si Maria ba, Diyos yan? Meron pa silang post eh. Na si Maria daw, sige, wag na.
Dito na lang tayo sa Biblia. Baka magalit din kayo sa akin. So maliwanag si Maria, ang sabi niya, Lucas 1:47, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Maliwanag po, no? Nung nabubuhay po sa lupa si Santa Maria, meron siyang tagapagligtas. Sabi niya ang Diyos. Oh, bakit nasabi ni Maria yon? Alam naman ni Maria tao siya eh. At saka lahat ng tao sa Biblia, makasalanan. Nagkasala sa Diyos. Walang hindi nagkasala. Tingnan po natin ang sinasabi ni Juan. Naalala ko nung araw, meron po nagsabi sa akin, ako daw, wala naman akong kasalanan, sabi ko, wala kang kasalanan. Talagang diretso sinabi niya sa akin yun. Isa lang yung natagpuan kong ganon. Wala akong kasalanan. Kita niyo po, ano? Ang tawag dyan, kawalan ng kahalaman sa Biblia. Yung iba po kasi, para lang, ewan ko kung ano gusto nila, magpa-impress ba? O, ay ewan ko. Natapatan nila yung Facebook account ko, doon sila nagko-comment. Ang aking pinopromote, ito, in Christ alone. Tapos tawag nila, anti-Catholic. Mahirap daw paunawain. Hindi po. Napakadali kong paunawain eh. Kailangan nang ipapaunawa mo sa akin yung nakasulat sa Biblia. Pero kung hindi nakasulat, huwag mo na sabihin. Naalala ko nung araw. Nasa isang presinto po ako. Hindi ko alam bakit ako nakarating sa presinto na yun. Gabi yun eh. Tawag dito. Meron pala ako sinamahan. O may nagpasama sa akin sa presinto. Na yung asawa niya, hindi pa siya umuwi. Kaya nagpasama sa akin, baka daw nasa presinto. Ngayon, merong nagre-reporter doon, yung sa maliliit na dyaryo ba? Yung mga, alam niyo naman yung maliliit na dyaryo, ano? Di naman masyadong kilala yan. Meron siya sinasabi tungkol sa akin. Maganda naman yung salawikahin na kanyang binibigkas. Pero sabi ko sa kanya, brother, ganito lang, ano? Yan bang sinasabi mong salawikahin na yan, nakasulat ba sa Biblia? Kung hindi naman nakasulat sa Biblia yan, huwag mo nang babanggitin sa akin. Sabi ko. So, hindi na siya nagsalita. Kasi, hindi naman biblical yung sinasabi niya. Ngayon, ganon din sila, binabatikos na lang nila yung post ko. Pero wala naman silang mailatag na chapter and verse. Kaya sabi ko, pwede ba pag gusto nyo mag-comment, latagan ninyo chapter and verse ng Bible? Kasi, hindi, yung isa nagtatanong, sabi ng teacher, nung nag-aaral ako, yung matinong teacher, bago ka sumagot, sagutin mo muna yung tanong. Tapos sabi niya, nabasa niya yung post ko. Ano bang tanong mo? Sabi ko, basahin mo lang ang lahat na nakapost. Nandiyan na yung tanong ko, kako. So, maliwanag po, sa Biblia. Biblia po tayo.
meron pa sila sinasabi patungkol sa akin kasi nga yung Facebook account ko, doon sila nagko-comment eh. Kaya sinasagot ko yun kasi sa Facebook account ko yun. Post ko yun eh. Sabi niya pa, kami daw mga anti-Catholic. Hindi raw kami mga banal. Sabi ko, tingnan niyo po ano, birada nila, no? Kung makapagbira sila eh. Ang gusto nila. Hindi naman po pwede yung ganyan. Bakit mo i-promote si Maria? Para saan? Para saan? Tatandaan po natin, si Maria ay taong tulad natin. Kaya sabi niya, siya man nangangailangan siyang tagapagligtas, ang Diyos. Kasi nga, lahat naman tayo nagkasala sa Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, doon sa sulat niya dito sa Roma. Ngayon, kung ikaw mismo sasabihin mo wala kang kasalanan, malupit eh. Antikristo, wala kayong kabanalan. Ayaw ko kay ayaw ko kay Maria. Pero hindi ko naman nilalait si Maria. Oh, wala raw kabanalan. Kayo, kung Katoliko po kayo, pag nananalangin kayo ng Panginoong Maria, nakakabanal ba yon? Saan nakasulat sa Biblia sinabi ni Maria, dalanginan niyo ako, magrosaryo kayo sa akin. Kaya yung isang tanong ko sa kanila, saan mo naman mababasa na pwede kang manalangin kay Maria? Hindi nga nila masagot eh. Kahit nga si Maria, hindi niya sinabing dalanginan niyo ako. Bakit nila kulang na lang isaksak nila sa bibig ko yung Maria. Ito pa yung sabi ng isa eh. Hindi ba si Maria ina ni Jesus? Sabi ko sa kanya, ito tandaan mo ha. Walang laman at dugo ni Maria si Jesus. Kasi si Jesus ang pinagbubuntis ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya walang bahagi yung laman at dugo ni Maria kay Jesus. Kaya nung nakapako si Jesus sa ibabaw ng cross, anong sabi niya kay Maria? Ginang, ito ang inyong anak, itong iyong anak. Ang tinuturo niya si Juan. Sapagkat sinabi ni Jesus kay Juan na yan, diyan kita ilalagak. Sabi niya kay Maria. Ano nakalagay doon? Ginang. Ano sabi ni Jesus kay Maria? Ginang, etong yung anak, tinutukoy niya si Juan. Pagkatapos, gagawa pa sila ng senaryo. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Kailan naging Ginoo si Maria? Sino ang paniniwalaan ko? Si Jesus ba o kayong mga tao? Tawag ni Jesus kay Maria, Ginang. Nung nakapako siya sa cross, malapit na siyang mamatay. Naalala niyo ba naging presidente si Pangulong Gloria?
Arroyo, o anong tawag nila sa kanyang asawa? First gentleman, unang ginoo. Kasi pag ang presidente, lalaki, ang tawag sa babae, unang ginang. Oh, ginang, hindi ginoo. Tapos tatawagin nyo, aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Oh, kailan sinabi ni Maria na ako'y ginoo? O si Jesus nga, tinawag niyang ginang eh. Tapos kayo tatawagin nyo Ginoong Maria. Kaya diyan sila nababatikos. Kaya ang tanong, kanino ka maniniwala? Kay Jesus na tinawag na ginang si Maria? O kayong mga Katoliko? Ako kay Jesus na ako maniniwala. Ayan o, in Christ alone. Eh, bala kayo, buhay nyo yan eh. Buhay ninyo yan. Kanya-kanya tayong buhay. Kanya-kanya tayong pagliligtas ng buhay natin. Ang mahirap kaya kung inanito, aba, ayaw nila tumigil. Oo. Napakahirap daw ipaunawa. Yung kagaya ko paunawahan about Mary. Ayun o, sa Biblia, maliwanag na si Maria, kailangan niyang tagapagligtas. Ako, kailangan ko rin ang tagapagligtas. Eh, bakit tawa ko? Ano si Maria? Eh, di tao rin. Sa lahi ng Abraham, kay David, Ujo. Oh. Eh, kung sasabihin mong wala kang kasalanan, medyo delikado ka dyan, kaibigan. Eto, ano nakalagay dito? Unang 1:8. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 10. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Oh. Tapos, kung batikosin nila ako, kayong antikristo. Ako tinutukoy kasi Facebook ko eh. Anti-Catholic pala. Hindi ako labas sa Katoliko. Manapamahal ko nga kayo eh. Oh. Kaya sinasagot ko sila ayon sa Biblia. Para naman magising-gising ang natutulog nilang mga hutak. Kaya sabi ko sa kanila, kung wala rin lang kayong may sagot, chapter and verse, ha? Eh di manahimik kayo. Eh pinipilit mo ang gusto mo. Gusto mo, tanggapin ko yung gusto mo. Eh, hindi po pwedeng ganon. Facebook account ko yun. Tapos sasawsaw ka lang sa post ko. Tapos ang isasawsaw mo, wala namang katuturan. Wala yun. Wala yun. Kaya sabi ko, kung sasagot naman kayo, maglapat kayo ng chapter and verse ng Biblia. Kaya ginagamit ko ngayon, Biblia ng Katoliko. Sabi pa ng isa, yan daw Catholic Church, mababasa sa Biblia. Sabi ko, meron akong Biblia Tagalog English ng Katoliko. Wala ko nabasa Katoliko. Wala naman eh. O, itong Biblia ginagamit ko, wala. Kaya sabi niya, ang hirap pa unawain kayo. Sabi ko, ayun, ang inaano niya, yung mga manuscript na matatanda. Sabi ko, Pilipino ko, ang naintindihan ko Tagalog. Tagalogin mo yan, kako.
Yung problema, pag tinagalog nyo, wala siyang makikitang Katoliko. Kasalanan nyo yan, kako. Kasalanan ng inyong mga translator yan. Sinasabi mo, do sa matatandang mga manuscript, mayroong ganon. Di sana, sinali nila dyan sa wikang Tagalog, di sana naintindihan natin. Kaso wala. Meron nga akong Biblia, kaya pinopost ko ito. O yan o. Meron ba dyan? Wala. Kahit yung ibang magandang balita na binabasa ko, wala rin. Anong gagawin mo ngayon? Isasaksak mo sa akin yung... Ang masakit pa, sila daw ang nag-compile ng Biblia, nakikigamit lang kami. Salamat, nag-compile kayo, meron kami nagagamit. Ang tanong, eto, kinompile ninyo. Wala nakasulat. Kasalanan ko ba yon? Kasalanan ninyo. Gumawa na lang kayo ng translation, hindi nyo pa hinigi-higi. Kaya sabi ko doon sa isa, sige, gumawa ka ng sarili mong Biblia, yung lahat ng gusto mo, ilagay mo. Gayahin mo na lang yung mga saksi ni Jehovah. O, gumagawa sila sarili nilang Biblia. Kahit pa paano, yung gusto nila, nilalagay nila. Meron pang sumausaw. Yun daw, ang aking daw Diyos ay si Satanas. Paano kayo matutuwa naman sa kanila? Binibira nila yung post ko sa Facebook ko. Wala akong pagkialam sa Facebook nila, hindi ko nang pinakikialaman yan eh. Ang Diyos ko raw, si Satanas. Nakalagay si Jesus. Ayan, ganyan lang. Christ alone. Ngayon, mali daw yan. Wala daw letter J. Yan ay inimbento lang nila nung araw yung mga, ano ba sabi niya? Yung letter J. Ito ba yung gusto mo? Yan. Yung parang meron kong nabasa nung araw eh. Nung pinost ko yun, okay sa kanya. Ay sus. Imbis na J, ay sus. Inokay niya. Pinuso niya. Kaya tanong ko sa kanya, ano bang gamit mong Biblia ngayon, kako? Kasagot-sagot niya, yung kagaya ng mga ginagamit ninyo, sabi niya, King James Version. Sagot ko naman sa kanya, yan, nakasulat dyan, Jesus eh. Sa King James Version. Oh. Saan mo mababasa yung? Kaya kung minsan alam nyo po, yung mga nag-translate ng Biblia, matatalinong tao yan. Mga Bible scholar yan. Naintindihan nila yung mga salita noon. Kaya kung ano yun na-translate nila, nakasulat ngayon, di ba lagi ng problema niya? Ang ginagamit niya daw, yung kagaya ng ginagamit nyo. Minensyon niya pa, King James Version. Paano yan, kako? Nakasulat sa King James Version, Jesus eh. O paano mo ngayon tatanggapin yan? Kasi fake daw yung Jesus sa letter J. Sa, ano ba yan? Sa Gregong wika. Sabi ko, ano ba sabi ng leader mo sa simbahan? Ala, hindi na siya sumagot. Siya mismo. Yung sarili niyan lig nilalagay niya sa alanganin eh. Hindi siya makasagot. Yung nakasulat po dyan, okay na yan. Okay na.
Ba't kailangan pang pahirapan mo ang sarili mo? Oh, kung naalala ko nung araw, kahit si Soriano nung araw, si Ingpong, sinasabi niya walang letter J. Pero nung ginagamit ni Ingpong ngayon, Jesus, sige na kung wala, kung wala. Di wag mong gamitin ng Jesus. Kaso, hanggang mamatay siya, Jesus ang ginagamit niya. Marunong po yung mga nag-translate niyan. Hindi sila basta nagta-translate ng ilalagay ang kanilang buhay. Kasi yan, spiritual yan. At yung mga nagta-translate ng Biblia, hindi lang isa, dalawa, tatlo, marami yan. Inuuri nila lahat yung mga lingwahe. Kaya kung minsan may nakalagay sa parting harapan yan, isinalin nito sa ganitong translation. Yung mga ganito, yung pauunang salita, o pauunang salita, nakalagay dyan. Tandaan nyo si Maria, tao gaya natin. Siya, ang kanyang pinanganak si Jesus. Walang laman at dugo ni Maria yon. Kasi ang pinagdalang tao niya sa Espiritu Santo. Ito basahin po natin. Kaya nga, pinapahirapan lang nila yung sarili nila Papasok-pasok sila, alanganin, wala naman silang dalang aral. Mateo 1:18. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose nakatakdang magpakasal. Ngunit bago sila magpakasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ginamit lang po yung sinapupunan ni Maria, pero wala pong laman at dugo ni Maria si Jesus. Yung laman at dugo ni Jesus ang nagbigay po ang Diyos. Ang Diyos, si Jesus mismo nagsabi niyan, panguli. Tingnan natin yung salita ni Jesus. Sa Hebreo. Alam niyo po, kung talagang mahilig lang kayo magbasa ng Biblia, napakagandang basahin Tagalog na Tagalog. Pagkatapos kung ano-ano pa pinakikialaman ninyo. Kesyo daw yung mga luma. Meron din akong nakausap nung araw. Mas maganda raw binabasa yung mga lumang Biblia, yung mga hindi mo maintindihan. Sagot ko sa kanya, isa lang. Sige, magpunta ka kung saan sila nakaimbak. Tignan ko lang kung makakakuha ka ron. Meron nga translation kung ano-ano pang hinahanap mo Kasi po hindi siya makasagot sa mga tanong ko. Kaya gusto niya, yan daw mga sinahunang mga nagmamagaling. Pero ang totoo, wala. Hebreo chapter 10, 5-6. Dahil diyan na si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay pati ang mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Ito na po, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog.
7. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, ho Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ang Diyos ang nagbigay ng katawan. Kaya sinasabi ko po, walang bahagi ng laman at dugo ni Maria yung ipinagbuntis niyang si Jesus. Kasi galing po sa Espiritu Santo yon. Ganun lang kasimple. Tapos sasabihin, meron pa ina ng Diyos. Kailan pa nagkaroon ng ina ng Diyos? Diyos nga lumalang ng lahat ng tao Pati si Maria, nilikha niya Tapos sasabihin nila, Santa Maria, ina ng Diyos. Kung may pilit, may pilit. Huwag nyo naman pong ipilit. Huwag nyo naman ipilit kung wala naman po talaga sa kasulatan. Ang batayan po natin dyan, Biblia. Huwag po tayong gumawa ng ating sariling senaryo. Pwede ba, kaibigan? Kung ano yung nakasulat. Kaibigan, like. Share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share din po kayo. Wala naman po labis, walang kulang. Nasa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition nga ang gamit natin Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa pagkakataon nito. Buksan ang puso at isip ng mga taong nanonood ng video ito. Kung sakali man po, Panginoon Diyos, hindi po sila ayon yung kanilang pananampalataya, hindi po ayon sa kasulatan, baguhin mo po sila. Sapagkat ikaw lang po pwedeng magpabago sa isang tao. At hindi mo po gusto ng tao mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang programang Antonay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Magandang Balita Biblia Catholic Edition. Bye-bye.